Sa video na 'to, papakita natin paano maibsan ang takot pagka nagba-backpacking ka mag-isa. Especially kung naniniwala ka sa mga engkanto at saka kung ano-ano pang mga bagay-bagay sa kagubatan, 'di ba? Dito lang 'to sa Berkeley area. Maliit lang ang campsite nito at saka malapit lang sa parkingan. Magandang pang-practice ng mga ganito, especially this time, first time ko lang 'to solo backpacking. Maganda ang tanawin dito. Kaya lang, may mga kalye dito na mahilig daanan ng mga mag-drive sa gabi. So, maririnig mo yung mga ingay ng kotse dyan. Eto, naging cooking video na. So, nagluluto ako ng kanin. Mahirap lang lutuin to kasi titanium pot. So, yung init niya doon lang sa maliit na piraso ng lutuan. So, pag hindi mo parating hinahalo, masusunog yung kanin mo. Tapos, eto, yung karne ng baka. Gagawin nating tapa. Ilalagyan ko lang yan ng asukal at toyo. Tapos kung gusto mo, lagyan mo pangpanghang, masarap yan. Tapos pare-pareho lang yung ano niyan, equal volume ng sugar, vinegar and toyo. Doon naman sa kabila, para sa bistek Tagalog, ano yan, kalamansi, toyo, at saka pepper. Palawag mo kalamutan yung pepper. Ayan, haluin yung kanin. Takang susunog yan. Tapos, ma-marinate natin na saglit yung para sa bistek. Kasi pang magkagabi na yan dyan ko kakainin. At saka, gusto kong kumain bago dumilim. Para pag dilim, hahanda ko na lang yung mga gamit ko. Pag tulog na lang ang isipin ko. Ayan, may sibuyas para sa bistek Tagalog. Tsaka konting bawang. Yan, gigisa lang natin yung bawang sibuyas, pero inuuna ko parati yung sibuyas para mas gusto kong medyo golden brown yung bawang kasi saglit lang yan. Yung sibuyas gusto ko medyo luto. Nagtitipid tayo ng panahon. So, habang naluluto yung sibuyas, piniprito ko na rin yung mga karne. Ayan. Meal prep na yan. So, ayan ang itsura niyan. Tsaka ang sarap niyan. Tsaka hindi yan beer. Flavored water lang yan. Bawal sa ibang park dito ang alcohol. So, susundin mo na lang yung patakaran. Ngayon, dito naman tayo sa main topic. Paano ba yung maibsan yung takot? Ano ba ang mga pwede mong gawin? So, ito ang mga ginagawa ko. So, hindi ko to inimbento. Ni-research ko rin to sa YouTube. Saka nagbasa-basa rin ako. Yung una, pakinggan mo yung tunog ng paligiran mo. So, may mga marin. Like, yung nandiyan ako, yung malalaking punong yan. Pag inahangin, nagtatamaan yung mga branches nila. May tunog siyang kakaiba. So, narinig ko na yan nung hapon. So, nung narinig ko ulit sa gabi, hindi ka na matatakot dahil alam mo kung ano yun. Yung pangalawa, makinig ka ng mga wildlife sound sa area mo. Ito yung ginawa ko din ay naghanap ako sa YouTube. Ni-research ko lang. So,
Sounds of wildlife in Northern California, for example. Ito yung malaking tulong. Paniwala mo na ikaw may-ari kung nasaan ka. Pag may tumunog sa labas, hindi takot ang iisipin mo, kundi titingnan mo, bakit may kung ano man dito sa pag-aari ko. So, iba yung mindset mo nun. Ito rin, gusto ko nang ginagawa to. Pagka kagat ng dilim, iikutin ko yung area ko. Lalakarin ko yung mga trail, not necessarily lalayo ako. Pero titingnan ko para familiar ako sa dilim kung saan papunta yung mga trail na yon, anong meron. At saka kung kailangan mo rin na tumakas, alam mo kung saan ka tatakbo kahit madilim. Ito naman, mas nakakatawa kesa sa I don't think na nakakatulong masyado. So, naglalagay ako ng kung ano-ano mga homemade alarms, yung soda can na iniinuman ko kanina, nilalagyan ko ng bato yan. Tapos, may sinulid paikot ng campsite ko. Para pag may natisod, tutunog yun o mahuhulog. Natutuwa akong gawin. Ito, gumawa ako ng light ball. Naisip ko lang mukhang maganda to. May bola kang tatapon sa labas ng tent mo, tapos may remote control ka, on mo, biglang liliwanag sa labas. Makikita mo kung anong meron sa labas. Right? Hindi yung tipong flashlight, tapos kung ano man nasa labas, makikita kung saan ka. Ito, iilaw na lang na malayo sa'yo. So, ito, more nakakatuwa. Or the other way around too. Depende sa gaano ka kaseryoso. So, ngayon, tinignan ko yung statistics kung mga namatay sa park dito sa States, right? So, ito yung assumptions ko, right? I think ito rin siguro iniisip mo na siguro yung mga namamatay sa park, kalahati na aksidente, maybe 30% kinain ng kung ano man na animals doon, 17% medical causes, nagka-asthma or something, right? Tapos dalawa yung nagpakamatay, tapos siguro 1%, yung mga unknown. Siyempre, pag sinabing unknown, nasa isip ko, mga multo yan, maybe aswang or kapre or dinikwat ng UFO, right? Pero yung katotohanan pala, iba. Kaya, nung tinignan ko yung totoong statistics, nagulat din ako at saka natawa ko sa sarili ko. So, ito yung actual statistics. I-post nyo dito para makita nyo. Yung undetermined and other. Para sa akin, yan yung unknowns. Alam mo yun, yung ninekwat ng UFO, kinain ng aswang, kinuha ng Yeti, and all that, right? And it's a lot bigger than what I was expecting. Iniisip ko lang, siguro mga 1% lang yan. Hindi pala. Pag medyo sinimplify mo yung mga numero, naku, pangalawa pala yan. Pangalawa yung mga unknown. Siyempre, nasa isip ko naman, yan yung mga multo, aswang, UFO, right? Pero 14%, laki pala nun. Grabe. Pero yung aksidente, medyo I was pretty close. Medical causes, pretty close. Pero yung mga nagpapamatay, ang laki din pala nito. Grabe. Yung iba, hindi ko na alam. At saka yung mga homicide, yung mga pinapatay. Yan, hindi rin. Pero yung mga kinain ng mga animals na akala ko mataas, wala. Medyo less than 1%. So, you learn something every day. Tulad ng sinabi ko kanina, siyempre yung unknown sa akin, yung mga multo, mga masamang spirito, engkanto, siyempre may tiyanak din. Baka may duwende pa dito. Hindi ko lang sigurado kung nakakuha yung mga yan ng visa at nakarating dito. But, hindi mo alam. Pero dito sa States, meron tayong Bigfoot, Wendigo, yan yung mga kumakain ng tao, Wendigo. Tsaka syempre, pwede ka rin kunin ng UFO, right? So, pag tiningnan mo nga naman ng high level, maliit lang naman ang chance mo mamatay sa park. At saka, super late din yung mamatay ka na unknown causes. Kaya, really don't have to worry about it. Sobra ng kamalasan mo din pag nangyari pa yan, right? Unfortunately, gustong-gusto ko rin maniwala sa mga multo, sa mga espiritu, sa mga engkanto, kasi mukhang nakakatuwa. Imagine mo kung walang duwende, saka mga engkanto, di ba? Parang boring yung mundo. So, ngayon, nadadagdagan din siyempre takot ko dahil kung meron meron din masasamang espiritu, right? So, yun lang na nakakaano sa akin. Pero, nakakatuwa pa rin. Kaya gusto ko pa rin na mag-backpacking sa labas. So, sa gitna ng gabi, nagising ako.
yung alarm ko, yung lata, nalaglag. Naku, sabi ko, ano na naman yan. So, since sabi ko kanina na dapat ikaw may-ari, lalabas ka, titingnan mo kung anong nangyari. So, lumabas ako. Ano lang pala, malakas lang yung hangin, nalaglag yung lata, siyempre. So, commonly yan ang nangyayari sa mga alarm ko. Dumalakas ang hangin, or may natitisod na raccoon, or mga ground squirrels. So, kawawa naman, pati sila nagugulat. So, lately, hindi ko na masyadong ginagawa yan. Dito ko nakita, lakas ng hangin, medyo tumitiklop yung tent ko. Nilagyan ko lang ng extra na guy wires para mas stable. So, ito lang yung quick review sa mga para makatulong to reduce the fear sa gabi. Tapos itong mga suggestions ko, ito yung mga ginawa ko. So, hindi to official, from a guidebook or from a doctor or from a psychologist. Ito lang yung ginawa ko na nakatulong sa akin. Baka rin makatulong sa inyo. So, itong ginawa kong bonus. I don't think you have to do this. It might be somewhat dangerous, especially kung hindi niyo familiar sa place. So, I would recommend this. Ginawa ko lang to kasi para sa akin lang. So, nagising ako ng alas 12 at saka alas 3 ng umaga. Tawag nila dyan witching hour. Supposedly, dyan lalabas yung mga multo. So, ang ginawa ko, midnight, meron ako maliit na trail. Siguro a quarter mile or a third of a mile trail na paikot lang sa campsite. So, alas 12, inikot ko yun, nilakad ko. Just to be, kinda test my courage ba. Tapos 3 a.m. ginawa ko ulit. Gising ka ulit, lakad ka ulit. Wala naman nangyari. I mean, otherwise wala ako video ngayon. Sasabihin ko sana, tingnan niyo baka may makita kayo dyan na may sumulpot. Pero wala naman. At saka ang labo dahil ang hina na flashlight ko or sobrang dilim lang talaga. Siyempre, late ako. Filipino time. Yung 3 a.m. ko, 3:19 na. Wala na ata multo nun. Ito, umaga na. Handa na natin yung almusal natin, Tapsilugans. So, binabad ko yan kagabi, nakita nyo. Tsaka may paano ko isang itlog. Ayan yung bahaw, siyempre. Ito naman yung, Cafe Barako yan, nabili ko yan sa Cebu. So, maganda rin yan. Pang baon-baon. Authentic na kape. So, alam niyo na to, ano lang yan, bawang, garlic fried rice, right? Tapos piprito ka lang yung tapa, yung itlog, ayan, tapos silog na. So, tatahimik na tayo dito, manonood na lang.
Oo nga pala, pagka nagka-camping ako, usually gamit ko lang chopsticks para madali lang. Para sa akin, mas madali yan kaysa sa magdadala ka pa ng spoon ako. Although, may dala akong spoon. Ayan na po. Tapsilog. Yum yum. That's it. Pansit. Hanggang next time, I'll have more videos coming.